Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Nagmumula sa Philippine Information Agency, Philippines News Agency, Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, IBC, at Telebisyon ng Bayan. Narito ang Radyo Vision. Makabuluhan, mapayapa, masaganang umaga. Luzon, Visayas, Mindanao. Saan man kayo naroon, anuman ang inyong ginagawa sa mga oras na ito, samahan po ninyo kami sa isa na namang edisyon ng ating Radyo Vision sa Media ng Bayan sa araw na ito ng Miyerkules, Hulyo 6, 2016. At syempre pa makakaagapay natin sa ating People's Television Channel 4 ang ating kabalikat, Mr. Audrey Guriseta. Mr. Audrey, magandang morning of Wednesday. At dito naman sa ating Radyo ng Bayan Studio, ang wala pa rin kakupas-kupas na luningning ng Antipolo Sete, the girl with a dimple in every smile, ang aking co-anchor lady, Miss Zarina Luzuegro. Miss Zarina, good morning. Good morning ka, Francis. Good morning din po sa ating mga tagapakinig at nanonood ngayong umaga dito sa Radyo Vision. Sa loob po ng isang oras, samahan nyo kami na pag-usapan na may init na issue dito sa ating bansa. Live kaming napapanood ngayon sa PTV4 at IBC 13. Live streaming naman po sa www.ptvnews.ph at maaari nyo rin pong i-download ang aming PBS Radio app o PBS app sa inyong mga app store. At kung gusto nyo naman po na makilahok sa aming talakayan at pagbati, maaari kayong mag-text sa 0922-358-2679. At ang inyo pong kagapay, Francis Cancino. Nag-aanyaya, sama-sama tayo till 7 o'clock in the morning sa kabuuan ng ating Wednesday edition. Kalakip na rin ang pagpapakawala natin ng malawakang paglilingkod na pambayan. Paghimay sa ilang mga mainit na isyong nakaguhit sa ilang nating mga pahayagang pangumaga at ang atin naman pong talakayan sa ating hapag ng talastasan. At para po sa kapakanan ng ating mga listeners sa DZRB, Radyo ng Bayan 738 sa inyong talapihitan, kami po ay mapapakinggan nyo sa lahat ng 33 himpilan ng Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, Luzon, Visayas, Mindanao. At para naman po sa ating mga texters, pwede rin tayong worldwide sa pamagitan ng audio streaming. At para po sa ating mga texters, again, ang aking pakiusap, huwag kalimutan ang inyong mga pangalan at addresses. In fairness, baka po hindi mabasa ni Miss Porcelana ang mga mensahe nyong walang pangalan at address. And please, keep it short and simple. Again, Happy Eid al-Fitr Mubarak. Yes, happy holiday. Eid al-Fitr Mubarak. Eid al-Fitr Mubarak. Bakit may tono. Bakit may tono? Mubarak. Walang tono kasi yun masaya. Hindi. Pag nilagyan mo ng tono, para kang aawit. No? So, ito ang kulminasyon ng tinatawag nating matapos ang 1-month Holy Ramadan. Ito po ang pinakakulminasyon, Eid al-Fitr Mubarak. Ayan. At ito po talagang dinadaluhan isang malaking festivities. At sa mga sandaling ito, ay alam natin na sinisimulan na nila ang
panalangin. Ayan. So sa kapakanan po ng mga nanonood sa atin, yung nakikita niyo pong footage ay live sa Live Quezon yan. City Memorial Circle, Ayan, kung saan okay. nagtipon-tipon po yung mga Muslim para sa kanilang prayer. Kasi kapag Idil Fitr o pagtatapos ng Ramadan, sabay-sabay sila nagdadasal. Aha. Which is yun yung pagdiriwang nila. Ayan na. ng Bago huling simulan araw ang ng Ramadan. pagdiriwang, sisimulan muna Yes, nila ng bahagi. isang panalangin. Ayan, Ayan, kitang-kita nyo sa inyong mga TV monitors, kayo po mga sumusubaybay sa ating Radio Vision. Kaya napakalaking pagdiriwang, hindi lamang dito sa Pilipinas yan, Zarina, sa buong mundo. Lahat ng pinagdiriwang. mga Muslim-dominated countries, talagang sabay-sabay silang nagdiriwang ng Eid al-Fitr Mubarak. At syempre dito sa Radyo Vision, nakikiisa po kami Yes. sa pagdiriwang ng lahat ng mga kababayan natin Muslim sa kanilang pagdiriwang nitong huling araw ng Ramadan o itong Idil Fitr nga. At holiday ngayon. Holiday. Yun naman yung sa part mga ng kaibigan. government. Yes. Ito'y pagbibigay daan at pagkilala sa pananampalatayang Islam na merong ganitong pagdiriwang. Kumbaga, sa pananampalatayang Katoliko, may Holy Week. Yes. At dito naman sa pananampalatayang Islam, meron silang Ramadan at Eid al-Fitr. Tsaka dito na rin ata magsisimula yung paglalakbay naman nila going to Mecca naman. Hajj. Yes, ito naman yung Hajj. Ayan, Oo. malapit na yung Hajj na Malapit yan. na. Malapit na. Yan ang susunod na pinakamalaking okasyon ng ating mga kapatid na Muslim. Okay? So, nako, pupuntahan na naman natin ang ating word of wisdom for today. Zarina, go. Ang ating words of wisdom ngayon pong Wednesday morning ay, Dahan-dahan. we know the truth not only by reason but also by heart. Sa Tagalog po, nalalaman natin ang katotohanan hindi lamang sa pamagitan ng katuwiran, ngunit nalalaman din natin sa pamagitan ng ating puso, mula kay Blaise Pascal. Thank you. So, ibig sabihin, nararamdaman. Maraming salamat, Aling Blaze. Okay. Totoo yan. Nalalaman natin ang katotohanan hindi lamang sa pamamagitan ng katwiran, ngunit nalalaman din natin sa pamamagitan ng galing sa puso. Ayun. Kumbaga mararamdaman mo na galing sa puso niya yung mga sinasabi niya sa'yo, gano'n. Hindi yung puro pangatwiran lang yung alam. At saka- Masyadong defensive, may mga ganun pang tao dito eh. Ay, lahat halos ang tao rito, ganyan. Oo. Diba? Yes. Hindi O natawa lahat ng tao dito. madaling masaling. Ayun, nasasaling kagad sila dahil defensive, Sino ang tinamaan? Sino ang tinamaan? Sa akin lang. Ganon. Okay, Pero, Ikaw daw po ka, Francis, makatwiran ka. Masyado ka daw defensive, sabi nung hindi. nandito. Ako ang sinasabi kong katwiran, makatotohanan. Katulad niyan. Alam namin ang katotohanan kay Cosme at saka sa siyempre, hindi lang by heart yun. Talagang alam namin by truth and by okay. Hindi ako kani-kanino, sa akin din ako. 11 minuto, 46 na segundo na makalipas ang 6:00, puntahan na natin si Miss Jeng Margarejo at Mr. Audrey Goriseta para sa unang bulusok ng ating mga balita on a beautiful Wednesday. Miss Jeng, go! Narito na ang may init na balita dito sa Radyo Vision. Pangulo Rodrigo Duterte, pinangalanan na ang mga police generals na sangkot sa iligal na droga. Pilipinas, posibleng maging venue ng susunod na Miss Universe pageant. Pangulong Rodrigo Duterte nanood ng laban ng Gilas Pilipinas versus France. At mga kapatid nating Muslim, ipinagdiriwang ngayong araw ang Idil Fitr. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Pinangalanan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang 5 dati at aktibong opisyal ng Philippine National Police na sangkot sa iligal na droga. Ipinag-utos ng Pangulo ang agarang pagsibak sa mga ito sa pwesto at pagsasampa ng mga kaso laban sa mga naturang opisyal na protektor umano ng mga sindikato. Hinikayat naman ni Pangulong Duterte ang mga otoridad na huwag matakot lumaban sa mga sangkot sa iligal na droga dahil aakuin niya ang legal na responsibilidad dito. May report si Rocky Ignacio.
Muling binigyan diin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mahigpit na laban kontra iligal na droga sa bansa sa ginanap na ika-69 na anibersaryo ng Philippine Air Force sa Clark Base, Pampanga. Ipinag-utos ang Pangulo ang pagsibak sa pwesto at pagsasampa ng kaso sa matataas at dating opisyal ng pulisya na umano'y protektor ng sindikato ng droga. Isinapubliko ni Duterte ang pangalan ng 5 dati at aktibong opisyal ng PNP. I'd like to name publicly General Marcelo Garbo. He was a protector of the drug syndicates in this country. General Vicente Luot, who is now the mayor of Cebu, in one of the municipalities of Cebu. General Diaz, the former regional director of Region 11. General Pagdilao, former regional director in CRDO. General Tino, former QCPD director. As this time, I order them relieved from their assignments and report to the Director General. I would like to talk to them, but certainly I would expect the Police Commission to do their thing. Imbestigahan ninyo ito at huwag ninyo akong bigyan ng sarsuela na ano. Hanapin ninyo ang totoo. Kasi overnight I was really trying to figure out. I do not necessarily humiliate people. It's not my practice. Politiko ako eh. Kung mayor-mayor lang ako, o wala naman akong kasali dyan sa bayan na yan, the Republic of the Philippines, okay lang. But dumating ako sa posisyon na to, and I said, I have this sacred obligation to the Filipino people. By my oath of office, I have to tell you the truth. And the truth for the moment is, ito after so many validations, even when I was still mayor of Davao City, lumalabas na itong mga pangalan na to. Inaasahan din ni Pangulong Duterte na mabilis na aaksyon ng National Police Commission sa kanyang ginawang pagbubunyag sa mga police officers na mayroong umanong koneksyon sa illegal drugs. Hinikayat ng Pangulo ang law enforcement na huwag matakot lumaban sa mga sangkot sa illegal na droga dahil aakuin niya ang legal na responsibilidad dito. Sinabi ni Duterte na nakahanda siyang itaya ang kanyang pagkatao, pagkapangulo at dignidad upang linisin ang bansa sa illegal na droga. At nakikita mo naman ngayon with the intensification of the criminal syndicates and the drug distribution, marami nang namamatay at marami pang mamamatay. At huwag kayong sumali niyan, baski police kayo, baski official kayo, because you will place yourself in the line of fire. Hindi ako mayabang, politiko ako. I mean, I keep silent or sige lang, ariglo ito, okay lang. Pero wag ninyong sirain ang bayan mo. I've been warning everybody. At the end of my speeches, when I was campaigning for the presidency, I always ended by saying, do not destroy my country because I will kill you. Do not destroy the young people of this country because I will kill you. Kung hindi pa naman sapat sa lahat yan, ewan ko. What else? So, the campaign against drugs will continue. Hopefully, in the fullness of God's time, I may not be able really to clean it 3 to 6 months. But by the time, siguro 3 months, 6 months and 1 day after, medyo tapos na. May partida lang ng isang araw. So you work overtime, and I'll be there with you.
to supervise everything. Kasunod nitong muling iniutos ang Pangulo sa Armed Forces of the Philippines na tumulong na rin sa kampanya kontra illegal drugs. Muli rin iginiit ni Pangulong Duterte na hindi pananakot ang death penalty kundi paraan na dapat pagbayaran ng ginawang karumal-dumal na krimen. Nauna nang sinabi nito na ang lahat ng pagkilos laban sa droga, korupsyon at kriminalidad ay batay sa proseso ng saligang batas. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio. Samantala, tiniyak ni Pangulong Rodrigo Duterte ang patuloy na pagpapalakas sa air asset ng Air Force sa kanyang pagdalo sa ika-69 na anibersaryo ng Philippine Air Force. Sa kabila ng modernization program na ito, muling iginiit ng Pangulo na hindi magiging opsyon ang gera para makamit ang kapayapaan sa Pilipinas. Nagbabalik si Rocky Ignacio. Isang full military honors at 21 gun salute ang ipinagkaloob kay Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang pagdating sa Clark Air Base, Pampanga. Dumating ang Pangulo sa Air Force City kaugnay ng ika-69 na anibersaryo ng Philippine Air Force. Ito ang unang pagkakataon na dumalo sa okasyon bilang Pangulo kung saan agad pinagkalooban ng bronze medallion ni Medallion Officer Captain Apple Medroso. May tema ang okasyon na PAF at 69, Breaking Barriers, Realizing Aspirations Towards a Jointly Engaged Transforming Force for Greater Peace and Security. At bilang bagong Commander-in-Chief, nagpakitang gilas ang Air Force, ugnay pa rin ang pagbakal laban sa terorismo. Binigyang parangal ng Pangulo ang iba't ibang kategorya kasama ang Air Division, Tactical Wing, Air Force, Model Base Award at Commanding General's Award for Flight Safety. We will be witnessing the Philippine Air Force air assets. Logistic flights. Last but not the least are the 220th. Sa kanyang pagsasalita, sinabi nito ang patuloy na pagpapalakas ng air asset ng Air Force para sa epektibong pagganap sa tungkulin sa bansa. Iginit rin ito na bagamat kailangan ng modernisasyon sa AFP, kapayapaan at hindi magiging opsyon ng gera ng Pilipinas. Pag-aaralan na rin anya ng bansa ang magiging desisyon ng International Court sa West Philippine Sea. Tuloy-tuloy na rin anya ang proseso ng kapayapaan sa Mindanao kung saan nakikipag-ugnayan ang pamahalaan kay dating MNLF Chairman Nur Miswari. Kasabay na rin ito ng negosasyon sa CPP-NDF para wakasan ang insureksyon sa bansa. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio. Samantala, Commission on Elections nagbabalak na humingi ng karagdagang 6 na bilyong pisong pondo mula sa Kongreso para sa Barangay at Sangguniang Kabataan o SK elections sa darating na Oktubre. Sa kabila nito, naghahanda na rin ang mga tauhan ni COMELEC Chairperson Andres Bautista sa posibleng pagpapaliban ng halalan sakaling magkaroon ng Constitutional Convention. May report si Ria Fernandez. Plano ng Commission on Elections na humingi ng karagdagang budget sa Kongreso para sa barangay at SK elections ngayong Oktubre. Sa ngayon, nakapagsimula na ang COMELEC ng bidding para sa ilang election paraphernalia na nagkakahalaga ng 1 bilyong piso. Pero ayon kay COMELEC Chairman Andres Bautista, kailangan pa nila ng tinatayang 5 hanggang 6 na bilyong piso na supplemental budget. Ani Bautista, kulang ang pondong inilaan ng nakaraang administrasyon para sa kanila ngayong taon. Di ba manual yung eleksyon eh? So mangangailangan na mas maraming BEIs at saka election poll workers. Sa 2016 budget, may 16 billion pesos ang COMELEC para sa halalan. Hindi kasama rito ang halaga ng inaprobahang taas sa kompensasyon ng mga Board of Election Inspector mula 4,500 sa 6,000 pesos ni dating Pangulong Aquino noong Abril. Wala pang formal na tugon ng Kongreso hinggil dito. Pero sa ilalim ng Omnibus Election Code, tungkulin din ng mga lokal na pamahalaan na mag-ambag sa pondo ng COMELEC para sa barangay at SK elections. Gaya ng nangyari noong Barangay Elections 2013 na inatasan ng COMELEC ang bawat LGU na maglaan ng 10,000 piso para mabuo ang kinakailangan 3 bilyong pisong budget. Gayunman, pinaghahandaan ni Bautista ang kanyang mga tauhan sa posibleng pagpapaliban sa halalan sakaling maaprobahan ang panukalan ni Senate President Franklin Drilon na Constitutional Convention sa Enero. Mula July 15 hanggang 31 ang voters registration para sa barangay at SK elections na nakatakda sa huling Lunes ng Oktubre. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ria Fernandez.
Sa iba pang balita, naghain ng panibagong salary standardization law si House Speaker Feliciano Belmonte Jr. upang itaas ang sahod ng mga kawani ng pamahalaan. Magbubunga ang panukala ng 45% weighted average increase sa lahat ng salary grade. Tataas din ang kompensasyon ng mga government personnel sa hindi bababa sa 70% ng rate sa pribadong sektor. Sa inihaing SSL ni Belmonte, bukod sa salary increase, makatatanggap din ang isang government employee ng 14-month pay at mas pinalaking performance-based bonus na ipatutupad sa loob ng 4 na taon. Paliwanag ni Belmonte, mahalaga ang papel na ginagampanan ng mga kawani ng pamahalaan. Kinakailangan ng isang batas na makakahikayat sa mga kawani na ipagpatuloy ang kanilang mabuting serbisyo sa bayan. Samantala, Albay Representative Edsel Lagman naghain sa Kongreso ng Absolute Divorce Bill na layuning isabatas ang diborsyo sa Pilipinas. Paliwanag ni Lagman, one step away na lamang ang divorce mula sa kinikilala ngayong legal separation. Hindi rin daw sapat ang annulment sa ilalim ng Family Code. Kung titignan din daw ang kasaysayan ng bansa, may diborsyo na sa Pilipinas bago pa man dumating ang mga Espanyol at noong panahon ng pananakop ng mga Amerikano at noong Japanese occupation. Iginit din ng mambabatas na ang simbahang Katolika ay may sarili nitong bersyon ng canonical nullification of a marriage. Sa isang pag-aaral ng SWS noong December 2014, lumalabas na malaking porsyento ng populasyon ng bansa ang pabor sa pagsasabatas ng divorce. Sisimulang dinggin ng panukala matapos ang unang State of the Nation address ni Pangulong Duterte sa Hulyo 25. Pilipinas naging venue ng Miss Universe Beauty Pageant sa susunod na taon ayon sa Department of Tourism. May report si Jade Miguel. Posibleng ganapin ang prestihiyosong Miss Universe pageant sa Pilipinas sa susunod na taon. Kinumpirma ng bagong kalihim sa turismo na si Wanda Corazon-Teo na nakausap niya si Paula Shugart, ang presidente ng Miss Universe, na siyang nagpanukala na dito sa ating bansa mismo isagawa ang nasabing pageant. Lingid sa kaalaman ng nakararami, isa ring beauty titleist si Teo. Sa aming panayam kay Department of Tourism Undersecretary Kath De Castro, sinabi nito na magiging kapanapanabik kung sakaling matuloy ang pagsasagawa ng Miss Universe sa ating bansa, ngunit kanilang paglilinaw na kailangan muna itong aprubahan ni Pangulong Duterte. Sinasabi nila it has been long overdue for the Miss Universe na ganapin dito sa Philippines. Nagkaroon ng konting talks and hopefully if all goes well, if all becomes approved soon, dito natin gagawin yung Miss Universe sa January 29. Dagdag pa ni De Castro, isang malaking oportunidad ito sa ating bansa dahil mas makakagawa ito ng trabaho para sa ating mga kababayan. Plano rin ng pageant organizers na ipasya ang mga kandidata sa mga magagandang tanawin sa bansa upang ipakilala rin ang ating turismo. We know that the Miss Universe is one of the prestigious pageants that we have right now in the entire world, diba? Kumbaga kapag kaya natin gawin yan dito sa Philippines, it would show a very good image of the country para sa mga ibang bayan na yung mga ganyang prestihiyosong pageant kaya na natin gawin. Kung sakaling matuloy ang Miss Universe sa bansa, tinatayang 100 contestant ang inaasahan na lalahok. Posible raw itong ganapin sa January 29, 2017 sa Mall of Asia Arena. Humigit kumulang 10 milyong piso ang gagastusin ng pamahalaan sa pagsasagawa ng naturang pageant, ngunit sisikapin daw ng departamento na maging cost-effective. Sa ngayon pa lamang naglalapitan na raw ang posibleng sponsors para sa Miss Universe. Maliban pa rito, magiging makasaysayan din ang pagsasagawa ng Miss Universe sa bansa dahil sa kauna-unahang pagkakataon, sasali ang Iran sa nasabing pageant. First time din na dito sa Pilipinas gaganapin ang pagpapasa ng korona ng isang Filipina title holder na si Pia Wurtzbach. Ibang nasyon kasi ang may hawak ng korona noong ginanap dito sa ating bansa ang pageant noong mga taong 1974 at 1994. Kung sakali ito na ang magiging pangatlong pagkakataon para sa Pilipinas na maging venue ng prestihiyosong beauty pageant. Para sa Telebisyon ng Bayan, Jade Miguel. Sa pagsisimula ng FIBA Olympic Qualifying Tournaments na ginaganap ngayon sa Mall of Asia Arena, nanood mismo si Pangulong Rodrigo Duterte sa laban ng Gilas Pilipinas kontra France kagabi.
Si Pangulong Duterte pa mismo ang nagsagawa ng ceremonial toss sa pagitan ng dalawang maglalarong bansa. Naging mahigpit ang laban sa unang dalawang quarter ng laro, bagamat natalo ang Pilipinas sa laban na score na 93-84. Lubos namang humanga ang manlalaro ng France, lalo na si NBA veteran Tony Parker, sa ipinakitang galing ng Gilas Pilipinas at ang suportang ibinigay ng mga Pilipino sa ating kupunan. Mamaya ay makakaharap naman ng Gilas Pilipinas ang bansang New Zealand. Ipinagdiriwang ng mga kapatid nating Muslim ang Eid al-Fitr ngayong araw. Kaugnay niyan, nasa Quezon Memorial Circle si Jervis Manahan para sa isang aktibidad doon sa pagtatapos ng Ramadan. Jervis, magandang umaga. Yes ka, Francis, Jarina at Audrey, Eid Mubarak sa inyo at sa ating mga kababayang Muslim na nanonood ngayon. Dahil Eid al-Fitr at isa itong mahalagang araw para sa kanila dahil dito na nagtatapos ang holy month of Ramadan. Dito sa Quezon Memorial Circle, nagtitipon ang libo-libo nating kababayang Muslim para sa kanilang morning prayer. Mamayang alas 7 ng umaga, inaasahan na magsisimula yung kanilang espesyal na sala o yung Islamic prayer para sa Eid al-Fitr. Kanina ay naabutan pa natin sila na nagpa-practice para sa kanilang dasal. Following Islamic belief and tradition, magkahiwalay yung mga babae at mga lalaki pero puno nila yung liwasang aurora dito sa Quezon Memorial Circle. Naglatag sila dito ng kanilang mga prayer mats at nagtanggal ng mga kanilang mga pansapin sa paa. Pag Eid al-Fitr talaga ay typically ay sa mga open halls at areas ginagawa yung kanilang pagdadasal. Puno nga ng merrymaking ang araw na ito dahil tapos na ang fasting ng mga kababayan nating Muslim. Mismong si Pangulong Duterte, Audrey, ay nagpaabot na ng mga pagbati sa mga kababayan natin para sa mahalagang araw na ito. Naka-holiday nga rin ang buong bansa para makiisa sa selebrasyon ng Eid al-Fitr. Kung tutuusin, Audrey, ay minority lang ng ating population ang Muslims pero very significant ng populasyon natin ito. Sa ating kasaysayan kasi makikita na mas naunang dumating sa Pilipinas ang Islam kumpara sa Kristyanismo, kaya naman today is a very significant day not just for our mga kababayan nating Muslim kundi sa ating lahat na ring mga Pilipino dahil nakikisa tayo sa kanilang selebrasyon ngayong araw. At yan muna ang latest dito sa Quezon Memorial Circle. Balik sa inyo dyan. Maraming salamat, Jervis Manahan. At yan po naman ang aming mga nakalap na balita at impormasyon para sa Radyo Vision. Ako po si Audrey Goriseta. Balik muna sa inyo, Ka Francis at Sharina. Okay, tuloy-tuloy na tayo. 30 minutos, 50 segundos. Makalipas ang alas 6 bago sa ating mga texters, narito na ang ating piling panauhin sa araw na ito sa ating hapag ng talastasan. Ipakilala mo na, Zarina. Yes, live po natin makasama ngayon dito sa studio si Dr. Jesus Lim Aranza, Chairman ng Federation of Philippine Industries. At pag-uusapan po natin ay ang Coco Levy Fund at iba pa. Magandang umaga po, Sir Aranza. Magandang umaga sa iyo at magandang umaga uli kay Francis. Magandang umaga po, Kajes, at salamat na pasyalan niyo ang ating Radio Vision sapagkat inisip po namin na isa kayo sa authority na kung saan ay pwedeng maglahad o maglarawan o himayin ang issue na may kinalaman sa Coco Levy Fund. Ito po ay lumutang several days back nung bago pa man iproklama bilang Pangulo ang ating Pangulong Rodrigo Duterte nang nasabi niya nga in one of his campaign sortie na o pagkatapos ng kanyang campaign na sinabi niyang iyang Coco Levy Fund din dapat ibigay na sa mga coconut farmers. So nag-isip ang ating mga farmers Kajes, paano po ba, ano ang mekanismo at ano ang pamamaraan para yung long overdue na Coco Levy Fund na yan ay mapakinabangan naman ng ating mga magsasaka ng niyog? Yung sinabi ng Pangulo, hindi naman literal yun sa aking pananaw. I'm sure alam niya na mayroong court decision, yung Supreme Court, na sinasabing ang Coco Levy ay is a form of tax. So yan ay pag-aari ng gobyerno. Okay. Ibig sabihin, kung lahat ng levy-funded na mga assets ay dapat gobyerno. Yes. Lamang ang sinabi ng korte, yung halaga, yung anumang pera
ang cash na mayroon at malilikom sa pagbenta ng mga ari-arian na galing sa levy, ay dapat magastos lamang sa kapakanan ng coconut farmers exclusively. Okay. At sa coconut industry. So yun ang sinabi sa korte ng Supreme Court, and that is final and executory. So yung pong lumabas na round figure na 72 billion pesos na Coco Levy Fund, paano po, ilang porsyento ang po pwedeng magamit ng ating mga coco farmers? Wala pang sinabi ang Korte Suprema. Okay. So, kaya kailangan magbalangkas tayo ng batas upang magkaroon ng isang organisasyon o created by the government that will handle doon sa paggagastos. Ayusin nila kung saan ba dapat igastos, ano ba ang pwedeng itulong sa farmers, ano ba ang pwedeng itulong sa industriya. Halimbawa, sa farmers, replanting program, intercropping, education, insurance. Sa industriya naman, kailangan gastusan natin upang sa ganun ang magawa natin produkto galing sa coconut ay yung higher value. Ayun. Hindi lang pangluto, hindi lang ordinaryong pangsabon, kung hindi pang chemical, pang gamot, lahat yan. Ayun. At posible namang magawa yan. Oo naman. Kayang-kaya naman natin yan. Matagal na mayroon tayong oleochemicals. Tayo ang unang-una sa Asia. Coco Chemicals kami ang nagtayo noon. Kami ni Ambassador Danding Juanco. Okay. Pero ngayon junk na. Ay, sus, Mariosep. Sapagkat itong ma-sequester, hindi namin alam kung bakit lahat ng mga kumpanyang na-sequester nagkalugi-lugi. Lahat mga kumpanya naman katulad ng oleochemicals naging junk na ngayon. Scrap metal na siguro. So, ang punto rito is, ang pera kasi, Francis, yung sinasabing 74 billion, yan ho ang proceeds nung panahon kasi ni Ambassador Danding Juanco, inutusan niya ang CIIF Oil Mills, Coconut Industry Investment Fund Oil Mills, na mag-invest sa San Miguel. Ayun. So 1.2 something billion ang ininvest sa San Miguel share, na may kontratang buyback kung kailan i-redeem. Nung redeem, yung 1 point something billion, naging 70 something billion na. Ayun. So yun ang kinita, kumbaga. Yun. At klaruhin ko lang, hindi dapat sinasabi ng sinuman na niyan ay na-discovering yaman. Hindi hidden yan. That was an investment consciously done and nagkaroon ng proceeds. So wala namang discovery dyan. Ikaw ba, Francis, sasabihin mo bang na-discovery mo ang relo mo? Dati mo nang suot yan So it's not a discovery. Yes. Sasabihin mo lang discovery para pang pagandang lalaki. Wow. Pogi points. Wow. Diba? So ang punto rito is, ano pang ibang pera? Mayroon pang iba. Lahat ng assets na galing sa coconut levy, pag binenta mo yan, easily 100 billion yan. Uy. So, sabi ko nga kanina, ang coconut industry ang pinakamayaman sapagkat pag na-liquefy mo lahat yan, it will be a total of almost 180 billion. Iyan po yung paghahatian ng lahat ng coconut farmers. Hindi ho paghahatian yan sapagkat unang-una ang tanong, kung ibibigay mo sa farmers, ang tanong ngayon, sinong farmer? At magkano ang kinontribute mo, Francis, bilang farmer? Ikaw bilang farmer, magkano? Hindi naman pare-parehos ang kinontribute. Yes. So you cannot really quantify or qualify kung sino-sino ito. Kaya nga, ang nakikita ko, magandang sinabi ng Korte Suprema, short of giving it back directly, ginawa na lang ganun sa kapakanan nila. And then it will help them. Ang farmers kung mag-relay lamang sa coconut, wala talagang pupuntahan. Wala po. Sa nakikita ko, Kajes, gaya nga na nasabi ko kanina sa inyo in our light moments, yung mga magsasaka natin ng nyog, 15 years ago, ang estado ng buhay, kumpara ngayon, pareho rin, walang pinagbago. Walang pinagbago, kaya kailangan magbago. Kaya kailangan ang magawang GOCC na mangangasiwa sa pondo ay dapat una
people of reputable, yung mga may dignidad at yung nakakaalam sa industriya. Yun ang una At doon. pangalawa, dapat yan transparent. Kung ako ang mag-succession, yung mga project ilista at magkano binayad ang ginastos, at yan dapat i-publish every now and then. Pwede mong ilagay yan sa mga neo signs. Yung mga, ano bang tawag yan? Hindi neon eh. Yung ano, yung mga board, billboard dyan. Billboards na ano. Pwede mong ilagay dyan para nakikita ng tao bayan. There's no secret about it. Pero, Ka-Jess, masasabing industriya ng niyog sa ating bansa is, again, one of the top dollar earner pa rin na industriya natin. I don't think, net dollar earner, yes. Yes. Pero kung big yung gross, ayan mga ibang hindi na yung coconut. Pero pwede pa natin pasiglahin pa. Oo naman. Kasi we have an advantage. Kaya lang, kailangan bantayan na natin. Sapagkat mayroong kaming may inexpose ako na ang galing Masbate, Samar at Leyte, dinadala ang buo, yung whole nut. Yung sa Cebu, sabi nyo, di ba? Yung whole nut na yun, nun? inaalisan ng dihas. Yung bunot. Pero iniiwan yung bunot doon sa may mata. Okay. Sapagkat pag iniwan mo, may tatanim mo pa rin. So ang ginagawa, dinadala sa Cebu at dinadala naman papuntang China. Wow. And that is an act of treason. Because you are giving our enemy a product which tayo lang mayroon at ngayong magiging kakompetensya natin. So, in-expose ko yan. Sabi naman ng PCA, sinulatan ko silang lahat eh. Ang sabi ng PCA, we will look into it. Sabi naman lahat sila, we will, Senate, sinulatan ko rin. Pero may lumabas na news. Sabi ng PCA, nahuli na namin. Nasa kote na nila yung Cebu. Sabi nila. Okay. Sabi nila yon. Sabi nila. Pero tuloy pa rin. Okay. Ka-Jess, we don't want to take too much of your busy time. Pero kung ano po sana mga development, pwede po ba keep us posted? Ang gusto ko lang malaman ng lahat. Marami kasing nagmamarunong tungkol sa Coco Levy. Yan. Ang gusto ko lang sabihin sa kanila, alamin nila mabuti, ilan ba ang Coco Levy? Dalawa yan. Isang Republic Act, isang dahil sa Presidential Decree 276. At magkaiba ho yan. Ayun. At pwedeng talakayin natin yan sa susunod na pagkakataon. tatalakayin natin yan at hindi lang sa edad, no? Huwag na yung edad. 5 kaming nagbalangkas. Isa ka na lang naiwan. Ako na lang ang naiwan. Sapagkat at that time, 30 years old ako. Yung kasama ko puro 50, 60. Okay. So, maraming salamat mga kaibigan. Ka-Jess Aranza, Chairman ng Federation of Philippine Industries at Advocate ng Buy Filipino Movement. Thank you very much, sir. Hanggang sa muli nating pagtatagpo. Salamat din sa inyo at salamat sa pagkakataong naibigay nyo upang maipaalam natin sa mga kababayan natin kung ano ba talaga ang Coco Levy. Okay. Pero mahabang talakayan yan. Ang tanong na maganda, sino bang nagbayad ng Coco Levy? Iiwanan natin ang katangunan yan at pupuntahan na natin, paranin natin ang ating unang sigwada ng Provincial Roundup. Sa pangunguna ng Radyo ng Bayan, Cagayan de Oro City, Romy Kapinpuyan. Romy, maayong buntag, konektado ka. Maayong buntag, isang pagtitipon na isinagawa ng mga department heads sa City Hall sa lungsod ng Cagayan de Oro at tinalakay ang mga development plan ni Mayor Oscar Moreno. Ang strategic planning ay bahagi ng streamlining sa panggobyerno ng lungsod. Ayon sa alkalde, mahalaga ang streamlining sa mga tanggapan ng City Hall para mahatid ang mas epektibo at kalidad na serbisyo publiko batay sa prinsipyong maayos na panggobyerno. Ang asbang ni Mayor Moreno ay nakasentro sa pananaw at direksyon ng alkalde simula pa noong unang termino nito noong 2013. Ito ay ang Prime Hat o Poverty Alleviation and Peace and Order, Resettlement and Revenue Generation, Infrastructure and Investment, Metropolization, Education and Environment, Health and Hospital Services, Agricultural Productivity at Tourism and Traffic.
Umasa ang alkalde na masusuportahan ng bagong konseho ang bureaucratic streamlining ng City Hall dito sa lungsod ng Cagayan de Oro. Para sa Radyo Vision, Romy Kapinpuyan, Cagayan de Oro, Media ng Bayan. Thank you very much, Romy Kapinpuyan, Radyo ng Bayan, Cagayan de Oro City. Narito naman po ang Iligan, Radyo ng Bayan, kasama si Biema Menyoza. Magandang umaga, Biema. Konektado ka. Maayong buntag, nag-umpisa na ang Mindanao Startup Challenge 2016 na inorganisa ng Center of Innovation and Technopreneurship o CIT ng Mindanao State University Iligan Institute of Technology o MSU-IIT. Ang Startup Challenge ay ang kauna-unahang kompetisyon sa Mindanao na ang layunin ay makahanap ng grupo na may pinakamagandang startup ideas at tulungan itong maging ganap na negosyo. Ayon kay MSU-IIT Chancellor Dr. Sukarno Tanggol, nais ng universidad ang magbigay ng startup support system sa mga potential entrepreneurs na magsusulong ng collaboration at sustainable innovation tungo sa mas progresibong Mindanao. Ang CIT ay magsasagawa ng Mindanao Roadshows upang ipaalam sa iba't ibang lugar sa rehiyon ang startup opportunities sa bansa at paano makatulong ang kanilang tanggapan. Nagsimula ang pagtanggap ng entries noong June 6, 2016 at sa August 20, 2016 naman ang deadline. Ito ay bukas sa mga estudyante, faculties at industry practitioners. Para sa Radyo Vision, Biema Menyoza, Iligan City, Media ng Bayan. Salamat, Biema Menyoza. Okay, tuloy-tuloy tayo. Puntahan natin ang ating Radyo ng Bayan Tabuk with Hazel Gopay. Hazel na imbaga bigat kakabsat, konektado ka. Imbag na bigat Pilipinas sa 200 o 200 dating rebelde, miyembro ng CPLA o Cordillera People's Liberation Army at kanilang mga dependents na beneficiaryo ng Presidential Assistance on the Peace Process o OPAP ang nakatanggap kamakailan lamang ng kanilang ID nila sa PhilHealth. Ayon kay Jean Baawa ng PhilHealth Kalinga, magagamit nila ang ID sa lahat ng benepisyo ng PhilHealth. Nasabihan ng mga benepisyaryo hinggil sa benepisyo na makukuha nila. Higit na isinatuwa ng mga benepisyaryo ang no balance bini at hindi mamumlema kung kailangan. Samantala, dinagdag ni Baawa na kasalukuyan ng mapping sa mga employers na nagsara upang malaman kung may mga naapektuhan na empleyado na hindi na miyembro ng PhilHealth. Layunin nito na may pagpatuloy ang kanilang membership sa PhilHealth sa pamamagitan ng sponsorship. Para sa Radyo Vision, Hazel Gopay, DZRK, Radyo ng Bayan Tabuk City, Media ng Bayan. Thank you very much, Hazel Gopay. Radyo ng Bayan Tabuk, nagatid sa ating orasan, 45 minutos, 45 segundos makalipas ang alas 6. Puntahan na natin live. Live po sa Quezon City Memorial Circus si Jervis Manahan para po sa special coverage pa rin natin, Ka Francis, ng Idil Fitr ng ating mga kababayang Muslim. Magandang umaga, Jervis. Konektado ka. Yes, Sharina, ngayong umaga makakasama natin si Commissioner Abdul Hadi Dagit ng National Commission of Muslim Filipinos ngayong umaga ng Eid al-Fitr. Magandang umaga po sa inyo, Commissioner. Magandang umaga rin po sa inyong lahat at binabati ko ang lahat ng mga Pilipino ng Happy Eid al-Fitr sa lahat. Sir, ako na po namin katanungan sa inyo, ano po ba ang significance nitong Eid al-Fitr talaga for yung mga Muslim communities here in the Philippines? Ang Eid al-Fitr ay isang festivity ng pagtatapos ng buwan ng Ramadan. Tapos ang buwan ng Ramadan, pinaka-ano niya ng celebration ng pagtatapos ng nung Ramadan. So ngayon, mula ngayon magsisimula na ang celebration ng mga Muslim sa buong mundo, hindi lamang dito sa Pilipinas. So ano po yung mga activities na ine-expect natin within the day na gagawin ng mga kababayan nating Muslim dito sa bansa, dito sa Metro Manila? Usually ginagawa pag ganito selebrasyon, bisita sa mga pamilya, pagkain sa mga pamilya, sa mga kaibigan at sa lahat ng mga Muslims. Ngayon po, last question na sir, ano po yung mga mensahe natin ngayon? Isa ka po kayong commissioner and we have a lot of Muslims here in the country. Ano po ang mensahe natin ngayong special na araw na ito sa inyo? Sa ngalan ng National Commission on Muslim Filipinos, binabati ko ang lahat ng mga Muslim sa Pilipinas ng Happy Eid al-Fitr sa punang mga Muslim sa buong mundo. Maraming salamat, Commissioner Dagit. Ngayon po nakikita natin magsisimula na ngayong 7 o'clock yung kanilang pagdadasal. So ayan, muna latest mula dito sa Quezon Memorial Circle. Balik sa inyo. Thank you.
Tuloy tayo. Samantala, alamin natin ngayon ang ating magiging weather outlook for today mula sa Forecasting Center. Yes, Zarina. live po sa Pag-asa DOST. Puntahan natin ang ating kasama na si Desiree Jonyo para sa ating weather update today. Magandang umaga, Desiree. Konektado ka. Yes, magandang umaga, Zarina, Ka Francis, at sa ating mga taga-subaybay. Narito na po ang mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon. Lalo pang ang lumakas itong bagyong Butchoy habang nasa loob nitong Philippine Area of Responsibility. Kaninang alas 5 ng umaga, huli po yung namataan sa layong 980 kilometers. Silangan po yan nitong Apari, Cagayan. Tagnay nitong nasabing bagyo, itong lakas ng hangin umaabot sa 185 kilometers per hour at bugsong nasa 220 kilometers per hour. Inaasahan natin itong patuloy na pagkilos niyan sa direksyong northwest. Yan po ay sa bilis na 30 kilometro kada oras. Ayon kay Pag-asa Weather Forecaster Meno Mendoza, bagamat hindi na inaasahang tatama ito sa alinmang bahagi ng bansa, patuloy nitong pinapalakas itong hanging habagat. Kaya naman sa mga susunod na oras, maaari pong magtaas ng babala ng bagyo, kaya namang manatiling nakatutok lamang sa mga ilalabas na abiso ng Pag-asa. At kasabay nga po ng paglakas nitong hanging habagat na ngayon ay dominante. Dito po yan sa may bahagi ng Southern Luzon hanggang dito sa may Visayas. Inaasahan po natin yung dito sa atin sa Metro Manila itong bahagya hanggang sa maulap na panahon. May kasama po yan mga may hina hanggang sa katamtamang pag-ulan. Dito po yan sa atin sa Metro Manila. Gayon din dito sa may bahagi nitong Batangas, Quezon at pati na rin sa may bahagi nitong Mindoro Provinces. Kasama rin itong Marinduque, Romblon hanggang dito po yan sa may Palawan. Dapat ding maghanda sa mga pag-ulan itong ating mga kababayan dito sa may bahagi nitong Bicol Region. Gayon din dito sa may bahagi nitong Visayas, sa may Northern Mindanao at pati na rin sa may Caraga hanggang dito sa may Davao Region. Sa nalalabing bahagi naman nitong ating kapuluan, inaasahan po natin itong generally fair weather condition. Ibig sabihin po niyan, inaasahan natin yung bahagya hanggang sa maulap na panahon. May kasama po yung mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog. Samantala sa mga papalaot naman, nakataas po itong gale warning dito po sa may bahaging northern at sa eastern seaboard nitong Luzon. Ibig sabihin niyan, pinagdodoble ingat sa maalon hanggang sa napakaalong lagay ng karagatan itong mga nasabing baybayin ng Pilipinas, dulot po yan nitong bagyong si Butchoy. Sa punto pong ito, silipin naman natin itong taya ng temperatura sa iba't ibang bahagi ng bansa. Dito sa atin sa Luzon, unahin natin itong Metro Manila. Inaasahan natin itong temperatura sa pagitan po yan ng 25 hanggang sa 31 degrees Celsius. Nabanggit ko nga po kanina na may tsansa ng mga pag-ulan dito sa atin. Kaya naman sa mga estudyante na walang pasok ngayon sa paaralan, kung may lakad kayo, magdala lamang ng payog dahil nga sa mga tsansa ng mga pag-ulan. Ganyang panahon itong dapat paghandaan sa bahagi din itong Olongapo, Tagaytay, pati na rin sa may Legazpi, hanggang dito sa may bahagi nitong Puerto Princesa. Maaliwalas na panahon naman itong iiral sa bahagi po yan itong Lawag hanggang dito sa may Tuguegarao at sa may Baguio. Check naman natin sa may Visayas, inaasahan natin itong agwat ng temperatura ay nasa pagitan ng 24 hanggang sa 31 degrees Celsius. Mapapansin po natin na may tsansa ng mga pag-ulan sa mga susunod na oras. At panghuli na lamang sa may bahagi nitong Mindanao, inaasahan natin ang temperatura sa pagitan po ng 24 hanggang sa 34 degrees Celsius. Mataas itong tsansa ng pag-ulan dito sa Cagayan de Oro at sa Metro Davao, habang sa may Zamboanga, inaasahan naman natin itong bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na may kasamang mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat. At yan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa DOST. Ito po ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po si Desiree Jonyo, Media ng Bayan. Salamat, Desiree Jonyo. Okay, hangang-hanga kami kay Digong. Di kami nagkamali. Mabuhay ka, Digong. 100% na ang aming tiwala. Tuloy-tuloy lang po, El Presidente. Batiin ko si Engineer Martinez at Engineer Orong ng Dipolog City. Good morning, Radio Vision. More power sa inyong lahat. Kami po ay masugid yung tagapanood from MBP Max.
MVP, National Bilibid Prison ba ito? Okay. Good morning po, ma'am, sir. Galing po ninyong mag-news. Tuwing umaga, lagi po kaming nakikinig sa inyo. Dayan po ito ng Magsaysay, Palawan. Salamat po. Maayong aga, Ka Francis, pakibati lang po ang lahat ng provincial at municipal chairman ng National Anti-Poverty Commission sa ilalim ng aming Mindanao Sectoral Governor, Engineer Rene Dumlao ng Maramag, Bukidnon, ng magandang pagbati galing po kay Miss Fe Arsena ng Pigkawayan, North Cotabato. Maraming salamat po. And finally, maupay nga aga, binabati ko po pala ang pinakamamahal kong nanay na nagdiriwang ng kanyang 65th birthday ngayon na walang iba kundi si Nanay Leticia Belano. We love you, Nanay. We wish you all the best. Once again, happy birthday. Greetings from Jok. Happy birthday, Nanay. Ito naman po, happy birthday kay Karil Araza, writer ng Good Morning Boss mula kay Sir Richard Oblejas. Happy birthday. Happy birthday din kay Jerson Gabriel Dizon from family. Siya pala yun. Mula sa Quezon, Nueva Ecija. Happy birthday po. Good morning, Ka Francis, Ma'am Zarina, tropang ganda. Nakakakilig po ang unang pagkikita nila President at Vice President Lenny mula kay Liza Manuel. Good morning, Ma'am Zarina. Please regards po sa aking mga kids. At ang ganda mo talaga. Oy, thank you po, Jetro Montenegro. Good morning, sir and ma'am. Kami po ay laging nakikinig sa Radyo ng Bayan. Thank you. Kasi ang linaw-linaw po ng signal. Sana po ay tuloy-tuloy ang inyong balitaan. Judy ng Baras. Magandang umaga, Ka Francis and Ma'am Zarina. Araw-araw po kami nakikinig sa inyo. Batiin ko lang mga kapatid ko sa Las Piñas. Sila Orlan family, Bacuetas family, Rosete family. And belated happy birthday kay Thelma Rule mula kay Evelyn Nicart ng Eastern Samar. Okay, puntahan natin muli ang ating ikalawang sigwada ng Provincial Roundup sa pangunguna ng Tayug, Radyo ng Bayan, kasama si Leslie Hemino. Magandang umaga, Leslie. Konektado ka. Magabigat, narito po ating balita na katakdang bigyan ng pagkilala ang 58 galoners dito sa lalawigan ng Pangasinan sa July 27 kaugnay ng selebrasyon ng National Blood Donors Month. Sa panayam ng Radyo ng Bayan, Tayug kay Chris Mar Brillantes, Medical Technologies ng Philippine Red Cross Pangasinan Chapter, ang awarding ay gaganapin sa may kusina ni Digno sa lungsod ng Dagupan. Aniya tuwing buwan ng July, sinasagawang naturang aktibidad, binibigyan ng mga ito ng Certificate of Appreciation as galoners dahil sa meritorious support nila sa Red Cross. Ang kay Brillantes, para ma-qualify bilang galonor, dapat nakapagambag ng siyam na donasyon at 4,050cc ng dugo. Kapag naging bronze naman, ay nakapagbigay ng 50 donation, nakapag-extract sa kanya ng 22,500cc. Sa lalawigan ng Pangasinan, mayroon pa lamang dalawa na nabibigyan ng bronze medal, kung saan una ay si Josephine Arenas at ang ikalawa ay si Louie Fernandez. Ngunit sa ngayon ay walang bronze medalist na mabibigyan ng rekognasyon. Samantala, ayon kay Brillantes, patuloy ang kanilang bloodletting activities sa nasasakupang mga lugar. May schedule sa July 8 sa Malasike, July 11 Baptist Church, July 20 Philippine Navy, habang July 24 para sa mga mall goers sa isang mall sa Dagupan. Ang Red Cross Ordaneta naman ay may 3 bloodletting activity. Ayon kay Gracia May Kawili, Blood Services as staff, ang una ay sa July 9 sa Singan, July 12 sa Matutinas, Ordaneta at sa July 28 sa local government unit ng San Quintin. Ang target ay 50 blood units sa Singan, 30 sa Matutinas at 100 naman sa bayan ng San Quintin. Para sa Radyo Vision, ito si Leslie Hamino ng DWRS Tayug, Media ng Bayan. Maraming salamat, Leslie Hemino. At susunod naman po, ang Butuan Radyo ng Bayan kasama si Malu Apego. Magandang umaga, Malu. Konektado ka. Good morning din kasama Sarina. Mariing nang ipinapatupad ngayon dito sa Caraga Region ang Project Double Barrel, ang all-out anti-illegal drugs campaign na sinimula nitong Biyernes, Hulyo 1 nitong taon sa ilalim ng pamumuno sa kauupo pa lamang na PNP Chief na si Ronald De La Rosa. Ayon sa Police Regional Office, katunayan ng pinaigting na kampanya laban sa illegal drugs ay ang halagang 15.6 milyong pisong halaga ng marijuana na nasamsam sa bayan ng Loreto, Agusan do Sul nitong nagdaang Sabado. Ito ay kasunod naman sa 2 pang anti-marijuana operations mula pa sa buwan ng Hunyo na nagkakahalaga na ng higit kumulang sa 10 milyong piso. Maliban pa dito ang daang-daang mga drug pushers at users na voluntaryong nagsipag-surrender sa mga autoridad sa Caraga at ang pagpapatupad ng sunod-sunod na operasyon ng Project Double Barrel. Hinimok naman ni Police Regional Office
Mr. Kim Caragal, Regional Director Rolando Felix ang publiko na makipagtulungan sa kapulisan upang makamit ang tagumpay laban sa iligal na droga. Para sa Radyo Vision mula sa DXDN Radyo ng Bayan Butuan, ito si Malu Pizarro Apego, Media ng Bayan. Maraming salamat, Malu Apego. Okay, sasagutin ko lang yung nag-text sa iyo kahapon tungkol sa akin. Inaanyayahan ko yung nag-text na yan na kung mare, magpasyal na lang dito sa Radyo ng Bayan, alas 3 ng madaling araw hanggang alas 8 ng umaga. Magkikita kami Mondays through Saturdays para malaman niya ang tungkol sa akin. Oo, kung bakit di ka makakompleto ng isang linggo. Kung bakit hindi, ano? Sige na, yung pang ibang habol na text, go. Okay, ito po, next. Good morning po, Kapras. Napakaganda po ng inyong programa, nakaka-inspire. Sana madagdagan pa ng oras ang inyong paghatid ng sariwang balita. Mula kay Doy ng Nasugbu, Batangas, at gusto namin batiin si Direk Chito Cabatuando ng Good Morning Boss. At maligayang pakikinig kay Donna Santos. Okay. At with that, Zarina, gusto ko po magpasalamat sa lahat ng mga nag-text, nanood at nakinig ngayong umaga dito sa Radyo Vision. Kung na-miss po ang aming edisyon ngayong umaga, maaari kayo mag-log on sa youtube.com. Muli, ako po, si Zarina Lusuwecro. At ang inyo pong kagapay, Francis Cancino sa ngalan ni Audrey Goriseta ng Radyo Vision Family. Nag-iwan na isang mapayapa, masagana at magandang umaga. Have a beautiful Wednesday ahead of us. God bless. Until tomorrow, maraming salamat po.